Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin ko ang patungkol sa mga proseso at pag-aaral ng panitikan. Ang pag-aaral ng panitikan ay hindi lamang nakapokus sa proseso ng pagkuha ng kahulugan, ngunit kasungkot din dito ang pagbuo ng kahulugan. Ito ay hindi nakatuon sa pag-unawa ng teksto. Sa pag-aaral ng isang akda, lumilikha ang isang mambabasa ng isang daigdig na bunga ng dalawang imahinasyon. Ano nga ba ito? Ito ay ang imahinasyon ng mambabasa at ng may akda. Alam natin na hindi madali ang pagtuturo ng panitikan, ngunit walang imposible kung alam natin ang mga proseso kung paano nga ba ang tamang pagtuturo ng panitikan. Halina't makinig at aking ng formal na sisimula ng ating talakayan. Ayon kina Cooper at Purvis, noong taong 1973, may 8 pamamaraan o prosesong ginamit ang mga mag-aaral sa pag-aaral ng panitikan. Bilang isang guro, nararapat na malaman natin ang 8 pamamaraan o proseso na ito nang sa gayon ay mayroong epektibong pagkatuto ang ating mga mag-aaral pagdating sa pagtalakay ng panitikan. Dagdag pa rito, mas napupukaw ang interes ng mga mag-aaral kung nalalaman natin ang wastong proseso at kung napupukaw natin ang mga interes nila ay ibig sabihin isa tayong epektibong guro. Hindi lang sa pagtuturo ng panitikan, kundi pati na din sa kabuuan. Ang mga sumusunod ay ang paglalarawan, pagtatangi, pag-uugnay, pagsusuri, paglalahat, pagpapahalaga, pagtataya at paglikha. Simulan natin sa paglalarawan. Makagagawa ng mga mag-aaral na maipahayag sa sariling pangungusap, pasalita man o pasulat. Sa prosesong paglalarawan, ang mga mag-aaral ay makapaglalarawan sa anumang aktang pampanitikan na naitalakay sa araw na iyon. Inaasahan na may sasagawa ito ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapahayag sa sariling pangungusap, maging ito man ay pasalita o pasulat. Sa paglalarawan rin gumagana ang ating pandama o ang pandama ng mga estudyante o mga mag-aaral. Halimbawa, kayo bilang isang guro ay tinalakay ninyo ang isang akdang pampanitikan na ang alamat ng pinya na akda ni Ginoong Rotero R. de Rossi. Sa dakong narinig ng mag-aaral, ang salitang pinya ay mayroon na siyang naibuo sa kanyang isipan, na kahit narinig niya lang iyon ay parang naaamoy, nahahawakan o minsan ay nalalasahan. May mga akdang pampanitikan habang pinag-aaralan o binabasa natin ay napupukaw ang ating pandama dahil ito ang tunguhin ng may akda na habang tayo ay nagbabasa ng pampanitikan ay lumalawak ang ating imahinasyon na parabang tayo ay tauhan sa akdang pampanitikan na iyon. Kasunod na proseso ay ang pagtatangi. Sa prosesong pagtatangi, inaasahan na napag-uuri ng mga mag-aaral ang mga seksyong binasa sa akdang pampanitikan. Ibig sabihin, sa prosesong ito ay nakikilala nila ang genre, kung ito nga ba ay akdang pampanitikan na alamat, anekdota, maikling kwento, sanaysay, dula at iba pa. Nalalaman din ng mga mag-aaral sa prosesong ito kung sino ang may akda. So, back nung maging estudyante tayo sa elementary at high school, bago tayo magkaroon ng aralin patungkol sa isang akdang pampanitikan, ay ipinakilala muna ng ating guro kung sino nga ba ang may akda. Ipinakilala kung ano nga ba ang background nito, kung sino siya, kailan siya ipinanganak, at ano ang kanyang expertise. At dito din sa pagtatangi ay kung ano nga ba, or naipapakita dito kung ano nga ba ang nais na ipahayag ng kaisipan o yung sinasabi nating tema na nakapaloob sa akdang pampanitikan o kung ano nga ba ang nais maiparating ng may akda sa mga mambabasa. Kasunod ay ang pag-uugnay. Dito, sa prosesong ito, inaasahan na nakagagawa ng mag-aaral ng naiugnay ang mga sangkap na ginamit sa isang akda. Inaasahan na ang mga mag-aaral ay nakauugnay sa kung ano nga ba ang sangkap na ginamit ng may akda. Ang pag-uugnay sa iba't ibang bahagi ng panitikan ay mahalaga upang makita ang pag-uugnayang namamagitan. Halimbawa na lamang dito kung bakit palaging sinasambit ang salitang mabuti sa kwento ni Mabuti. So, ayun. Kasunod na proseso ay ang interpretasyon o pagsusuri. Puspusang ipinaliliwanag at pangangatwiranan ng mga mag-aaral ang temang nais ibahagi ng may akda sa kanyang mga mambabasa. Sa prosesong interpretasyon o pagsusuri ay may nagaganap na puspusang ipinaliliwanag at nararapat na pangangatwiranan ng mga mag-aaral ang temang nais ibahagi ng may akda sa kanyang mga mambabasa. Sa proseso ring ito, nangangailangan ng mataas na antas ng pag-iisip. Hindi ito tuwirang nakalahad sa akdang pampanitikan
Panitikan dahil nagpapahiwatig lamang ito. Tandaan, ang Akdang Pampanitikan ay may nakatagong tema at nararapat itong suriin at bigyang interpretasyon. Sa pamamagitan din ng pagsusuri, nakatitiyak ang mambabasa o ang mga mag-aaral ng makatarungang paghatol. Naliwanagan din ang mga mag-aaral ang layunin ng author o may akda sa pagkathan ng akdang binibigyang puna. Nakikita rin dapat ng mga mag-aaral kung mahusay o hindi ang pagtutugmaan ng mga layunin, paksa at estelo ng may akda. Sa pagbabasa ng Akdang Pampanitikan, gumagamit ang mga may akda ng mga matalinhagang pahayag na may mensaheng nakapaloob. Kasunod na proseso ay ang paglalahat. So, tinatawag din ito sa English na generalization. Ito ay inaasahang makakagawang mailapat ng mga mag-aaral ang kanyang natutunan buhat sa akda sa pagbabasa ng iba pang akda. Ang prosesong paglalahat ay inaasahang mailalapat ng mga mag-aaral ang kanilang mga natutunan buhat sa akda sa pagbasa ng iba pang akda, katulad lamang ito ng paglalapat ng mga kasanayang natutunan sa panitikang Pilipino sa pag-aaral ng panitikang English, maging ito man ay sanaysay, maikling kwento, tula, nobela o dula. Inaasahan din sa prosesong ito na mapagbibigay ang mga mag-aaral ng isang konklusyong sumasaklaw sa pangkalahatan ng isang akdang pampanitikan. Para sa akin, para itong buod or pagbubuod sa natutuhan mo sa kabuuan ng isang akdang pampanitikan. Kasunod na proseso ay ang pagpapahalaga. Dito karaniwang ginagawa pagkatapos basahin ang isang akda. So sa prosesong pagpapahalaga, nararapat na ginagawa ito pagkatapos basahin ang isang akdang pampanitikan, ngunit tandaan na hindi tuwiran itong ituturo sapagkat lilitaw ito dahil hitik na hitik sa pagpapahalaga ang mga akdang pampanitikan. Katulad na lamang ng pagtatanong sa mga mag-aaral kung paano nga ba nila maipapakita ang kanilang pagpapahalaga sa mga akdang pampanitikan sa ating bansa. Dahil ang akdang pampanitikan ay kasasalaminan ng kultura. So, makikita ko ano nga ba ang kultura sa ating bansa, sa ating bansang Pilipinas. Kasunod ay ang prosesong pagtataya. So, ito ay ang pagsukat sa mga natutunan ng mga mag-aaral sa kanilang nabasang kwento sa pamamagitan ng pagtatanong. Hindi naman ito bago sa atin sapagkat tayo ay magiging isang guro at isa ito sa mga termino o jargon bilang isang guro. So, sinasabi dito na ito ay ang pagsukat sa natutunan ng mga mag-aaral sa kanilang nabasang kwento o mga akdang pampanitikan. Sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang guro sa akdang pampanitikan na nabasa o napag-aralan sa araw na iyon, kung naiintindihan ba talaga ng mga mag-aaral. Kung hindi naman, ay maaaring magsagawa ng reinforcement sa mga mag-aaral. Papaulitin natin sila. At yon, kasunod ay ang paglikha. Dito, ito ay ang pinakatampok. Pasensya na po at nagkamali. Hindi po ito pinakatampok, ngunit pinakatampok sa proseso sa pag-aaral ng panitikan sapagkat ito ay yung pinaka-critical way. Dahil dito, inaasahan na ang ating mga mag-aaral ay makakagawa o makakalikha ng sariling akdang pampanitikan, maging ito man ay sanaysay, kwento, dula, at iba pang akdang pampanitikan. So, inaasahan bilang isang guro at sa pagtalakay or sa pag-aaral ng panitikan ay nangangailangan ng masusing gabay. So, kailangan gabayan natin ang ating mga estudyante kaugnay dito sapagkat hindi ito madali at nangangailangan ito ng mahabang oras sa paggawa. At dito na po nagtatapos ang ating talakayan kaugnay sa proseso at pag-aaral ng panitikan. Naway marami kayong natutunan mula sa akin at muli ako nga po pala si Jeneline Camarillo at maraming salamat sa pagbisita sa aking channel. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo ay maging updated sa kung ano man ang nais na aking italakay kaugnay sa aking mga aralin kasi ako ay under sa Bachelor's in Elementary Education. Maraming salamat sa pakikinig at pag-click ng video na ito. Magandang araw!